Sa halagang 3 pesos na puhunan bawat isa, pwede ka na makaipon at kumita ng 48,000 o higit pa. Gusto mo ba yon? Kung oo, ito, subukan mo na dahil napakadali lang ng mga rekado nito. Oo. Una, maglagay tayo dyan ng mantika. Ayan, katuwang ko nga pala sa recipe na to yung anak ko, si Esha. Oo. Tapos tubig at itlog. Pwede mong bawasan yung itlog kung nagtitipid ka. Oo, sinadya ko kasing dagdagan. Mas masarap kasi, tsaka mas fluffy yung texture kapag madami yung amount ng itlog. Napansin ko lang. Tapos ito lagay tayo ng harina. After halo. Nilagay na rin natin dyan yung baking powder. Next natin na ilalagay suka. Oo. Tapos halo lang ulit. Depende sa'yo sa paghalo, ha. Kung gusto mo mas smooth yung texture, pwede mo salain. Pero kasi ako, di ako mahilig magsala-sala. Kami lang naman ang kakain. So, kahit hindi perfecto yung pagka-smooth, carry lang. After haluin, tsaka natin ilalagay dyan yung condensed milk. Pero actually, muntik nga makalimutan to eh. Oo. Ayan, buti lang na ihabol. Pero okay din naman na sa last part na siya ilagay. Kasi para yung tamis mas dama. Ewan ko lang ha. Pero wag mo na siyang masyadong haluin ha. Banayad na lang paghalo para hindi siya ma-over mix. Pag na-over mix kasi yung butter mo, pwedeng maging pudding ang kalabasan niyan. So, ingat-ingat lang. Pagkatabi natin noon, magpainit tayo ng mantika. Oo, konti lang. Nadamihan yung lagay ko. Pasensya na. Oo, kukuntian ko yan mamaya. Iuusod ko yan. O, diba? Biglang parang nawala. Oo, inano ko nasobrahan eh. Bali, ang bawat amount ng ating per piece, 1 scoop lang or isang kutsara. Yan, ganyan lang siya. So, sa lakas ng apoy, depende kasi sa flat pan or lutuan na gamit mo. Oo. So, pwedeng mong hinaan yung apoy, pwedeng medium low heat, ganun. Oo. Kasi itong gamit kong flat pan, mabilis mag-absorb ng init. So, kahit matagal kasi lutuin ng ganitong recipe. Pero napapabilis ang mga paggawa ko kasi. Yung pagluto kasi maganda yung quality nitong ating flat pan. Shoutout sa mga naka-order niyan. Kumusta, 'di ba? Sabi ko sa inyo, solid 'yan. Cheese nga pala yung pinalaman natin tapos i-fold natin. Kaya huwag ka mag-alala kung nagiging pahaba siya o kung hindi man perfectong bilog. Carry lang yan. Hindi mo kailangan ng bilog na dito. Na shape. Okay lang yan. Basta yung lasa, super sarap. Napaka-fluffy, ang sarap nito. Hindi mo kailangan gumawa ng merengue para magkaroon ka ng fluffy na pancake. Ito nga pala yung pang recipe natin, i-chismis ko na sa inyo. Special pancake. Fold pancake. Oo, special fold pancake. Nakarinig ka na ba noon? Na siya. Yung listahan ng recipe, tsaka costing nasa baba. Lagay ko na lang. Pati yung link kung saan mabibili itong, plastic natin at saka yung sealer. Bali, sinealer ko na pala siya. Nilagay ko sa vacuum bag kasi yung tira yun ng mga anak ko. Pinigilan na ng asawa ko kasi baka masobrahan. Gabi na eh. Sige na, love you.